We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 242. Today, we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled, Your Next Season is Coming, Part 21. Let's first commit this to the Lord. Manalangin po muna tayo, mga kabiyaya. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you so very much for these beautiful people who came here today to worship you and to receive your word. Thank you also for the beautiful people who are joining us online. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Truly, you inhabit the praises of your people, and there is nothing in the world like this. For in your presence, there is fullness of joy, and there is so much rejoicing in the house of the Lord. Maraming salamat po. We commit to you this time, even this learning time, and it is our heartfelt prayer that everything that will be said and done today, all by your grace, for your glory, we pray in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan po natin, malakas ang Panginoon. Praise God. Today, we are going to talk about King Jehoiakim. Probably, it's not so familiar with you. Di tulad ng mga pumoso at kilalang mga pangalan. King Jehoiakim. Jehoiakim was young king of Judah. He became king at 18 years old. And he was the son and successor of his father, King Jehoiakim. The son is Kin, the father is Kim. Don't confuse about it, right? So please remember, we are going to talk about King Jehoiakim, K-I-N. King Jehoiakim is not so very good like his father. Ang kanyang pamumuno ay katulad ng kanyang ama, hindi kagalingan, hindi kabutihan. Kumbaga, meron pong kapintasan. Siya po ay naghari at namuno sa Judah sa napakaiksing panahon. He ruled for only 3 months before being taken captive to Babylon by King Nebuchadnezzar in 597 BC. Nang sumalakay po ang puwersa ng Babylonia sa Judah at marami ang namatay, at sinira ang syudad, pati ang templo, may mga natirang buhay. Ilan sa mga natirang buhay ay ito pong kilalang hari ng panahong iyon, si King Jehoiakim. Kasama rin po niya si Ezekiel, kasama po niya si Daniel, ang tatlong kaibigan ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, at iba pang maaring kilala rin po ninyo. Pero hindi naman po ninyo mga kamag-anak. Sila po ay tinangay na bihag, dinala po sa Babylonia sa kilalang kilala sa kasaysayan, 70 years of Babylonian captivity. At mula po sa kwento na ito ay makikita po natin na siya po ay naging bihag ng napakatagal na panahon. He spent 37 years in prison until he was released and honored by the king of Babylon. His life demonstrates that even after seasons of captivity, grace can restore, honor, and bring new beginning. Pag-uusapan natin ang kwento ng hari na ito. Matapos makulong ng 37 years sa Babylonia, hindi pa po tapos ang kanyang kwento. Nagkaroon po ng rebound. Nagkaroon po ng pagpapanauli at pagbabalik ng kanya pong karangalan bilang hari. And having said this,
allow me to share with you today 3 things that happen when grace restores you to honor from the story of Jehoiakim. Let's begin. Number 1, grace never forgets you. Write it down. Grace never forgets you. King Jehoiakim spent 37 years in prison, nearly 4 decades of isolation and obscurity. From a human perspective, his story seemed finished. He had lost his throne, his freedom, and his future. Kumbaga, sa kwentong pangtao, game over na ito. Tapos na. Wala nang rebound, wala nang restoration, wala nang second chance. Natanggalan po siya ng karangalan. Siya po ay ikinulong ng napakatagal na panahon, 37 years. Yet, in one decisive moment, he was released and honored. This was not the result of his effort, but the intervention of grace. Grace had not forgotten him. Siya po ay muling naparangalan bilang hari at na-restore ang kanyang karangalan, hindi sa kanyang pagsisikap, hindi sa kanyang gawa, kundi maya-maya ng konti, makikita nyo ang daloy ng kanyang kwento, ito'y gawa ng grasya ng Diyos sa kanyang buhay. This reveals that grace is not limited by time or circumstance. What appears delay is often grace at work behind the scene. Tandaan mga kabiyaya, hindi komo wala tayong nakikita ay walang nangyayari. Hindi komo wala tayong nakikita, walang ginagawa ang biyaya ng Diyos. Ang marami po rito ay paghahanda sa pinakamalaking bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Sapagkat hindi naman po lahat ay kailangan ipakita ng Diyos sa iyo. May mga bagay na hindi mo alam na ginagawa ang Diyos para sa iyo. May mga bagay na hindi mo nakikita, pero kabit-kabit isinusunod ng Diyos ayon sa kanyang divine orchestration, so that at the end, you will realize that all things work together for good to them that love God and to them that are called according to His purpose. Isaiah 49:16 declares, "See, I have engraved you on the palms of my hands." Narito, iniukit kita sa mga palad ng aking kamay. Kaya hindi ka makakalimutan ng Diyos. Ang sabi po ng propeta, makakalimutan ba ng ina ang kanyang pasusuhing anak? Oo, malilimutan ng ina ang kanyang pasusuhing anak, pero hindi tayo makakalimutan ng Panginoon. Kuminsan sa mga pinagdadaanan po natin, feeling natin, nakalimutan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan niya ng ating pamilya at ang ating saling lahi, na para tayong naabandona. Hindi po, sapagkat 37 years sa kulungan ang hari at akala niya ay game over. Hindi po game over. In fact, in one moment time, lahat ng ito ay biglang nagbago. Even when you feel forgotten, grace never forgets and continues to hold your future securely. Let me give you an example. Joseph, for example, naranasan po ni Jose ang parang nakalimutan po siya. Nakalimutan po siya ng kanyang ama, ng kanyang mga kapatid. Siya po ay napadpad sa lupain ng Ehipto bilang alipin. Pinilit niyang umahon sa kahirapan at siya'y nagtrabaho. Matapat namang trabahante. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, siya po'y napagbintangan sa kasalanang hindi niya ginawa. Siya'y nakulong ng 2 taon. Sa loob ng kulungan, meron siyang nakilala at natulungan. At ang pangako sa kanya, paglabas sa kulungan, siya po ay tutulungan.
Pero tulad ng nangyari sa ibang tao at maaaring nangyari din po sa inyo, pangako lang. Sabi nga ng iba, pinangakuan ka na, gusto mo tuparin pa? Kaya kung minsan, nasasabi nga ng ilan, promises are made to be broken. Pero yun po hindi dapat. Dapat sa matinong tao, kapag ipinangako mo, tuparin mo ang iyong pangako. Danga lang kung minsan, kahit gustong tuparin ng tao ang kanyang pangako, merong limitasyon at walang kakayahang tuparin ang lahat ng naipangako. Nangako ang natulungan ni Jose sa loob ng kulungan. Ito po yung cupbearer. Paglabas ng cupbearer doon sa kulungan, nakalimutan si Joseph. 2 years, 2 taon ang itinagal niya sa kulungan hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kailan ang tamang panahon? Nung managinip ang Pero ng panaginip na hindi maipaliwanag ng lahat ng pantas sa buong kaharian. And all of a sudden, naalala po, nung kanyang natulungan, na mayroong nakakulong ang pangalan ay Joseph, nang siya'y managinip, na ipaliwanag ang kanyang panaginip at siya'y natulungan. Yun na po ang tamang panahon. Tandaan mga kabiyaya, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Hindi mo maaaring accelerate. Hindi mo pwedeng madaliin. Because the Bible says there is a right time for everything under the sun. And the Word says God makes everything beautiful. Tell me when? In its time, may tamang panahon. Kung gusto mo makita ang tunay na ganda ng rosas, hintayin mo ang kanyang kusang pamumukadkad. Medyo maghihintay ka, panonoorin mo ang bawat sandali at saglit. Pero kapag dumating ang ganda ng kanyang pamumukadkad, masasabi mo, oh, ang ganda ng bulaklak. Kailan po siya dumating sa kanyang likas na ganda? Nung dumating ang tamang panahon. Tandaan mga kabiyaya, may tamang panahon sa lahat ng bagay. Hindi ho sinusunod ng Diyos ang iyong orasan. May sariling orasan ng Diyos at laging tama ang oras ng Diyos. Amen? Yung ating orasan, kung minsan ang bilis, madalas naman kay bagal, kaya hindi po tumutugma sa orasan ng Diyos. Sa tamang panahon, dumating na ang tamang panahon. Ang pagkakakulong po ni Jose ay hindi po nagkataon lang. Ito'y kasama sa malakihang plano ng Diyos para kay Jose at para sa pamilya ni Jose at sa buong angkan ng Israel at sa buong mundo. Joseph's prison time did not cancel his destiny. It prepared him for his destiny because grace remembered him in God's perfect time. And one moment time, isang saglit lamang, his position changed from prisoner to prime minister of the land of Egypt. Hindi ho dahan-dahan siyang naging prime minister. One moment time, isang saglit, mula sa being a prisoner, he became the prime minister in the land of Egypt. Why? Dahil dumating na ang tamang panahon. May tamang panahon para sa iyo, kapatid. Hintayin mo lang, huwag mainip, bawal mainip, enjoy mo lang ang bawat season ng iyong life sapagkat bawat season nariyan ang biyaya ng Panginoon nararanasan mo sa iyong buhay. Can you say amen? This is the very nature of grace. It sustains your identity even when situations attempt to redefine you. Parang yung mga pagkakataon, binabago na ang definition mo. Pero hindi. Dahil may sariling definition ng Diyos sa iyo, meron siyang plano para sa iyo,
And the word of God says, I know my plans for you, declares the Lord, not to harm you, not to hurt you, but to give you hope and a future. Ang destiny ni Joseph ay hindi magtatapos sa loob ng kulungan. Kapag hindi maganda ang nangyayari sa inyo, huwag kang masira ng loob. Hindi po yan ang final destiny ng buhay mo. Dadaan ka lang dyan. Maganda ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Shout, Amen. This truth finds its fullest expression in the finished work of Christ. Humanity was once spiritually imprisoned under sin, but grace intervened. Mga kapatid, ang kwentong pinag-uusapan po natin na naisulat sa Biblia ay mga anino lamang ng totoong kwento na gusto ng Diyos gawin sa sangkatauhan. Ito ang kwento na ang buong mundo'y bilanggo ng kasalanan. Pero pumasok ang biyaya ng Diyos, sinagip tayo sa kasalanan, pinalaya tayo, pinatawad tayo, at ginawa tayong mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, blessed and highly favored children of God. Say amen. Let me show you the verse. Ephesians chapter 2 verse 4 to 5. The Apostle Paul writes, because of His great love for us, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Isa sa pinakamahalagang katuruan na hindi tayo pwedeng magkamali ay ang katuruan ng kaligtasan. Sapagkat itong magsasabi kung saan ka pupunta pagkatapos mong mamatay. The teaching about salvation is the most important teaching because this teaching will determine where you will spend your eternity. We believe with all of our hearts, based on the teaching of God's Word, that we are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can you say amen? Ang kaligtasan po ay hindi premyo ng iyong gawa. Ang kaligtasan po ay regalo ng kanyang awa, regalo ng kanyang biyaya. Hindi po tayo karapat-dapat. Wala ni isa man sa ating karapat-dapat. Nilingap tayo ng awa ng Diyos. Sinaklolohan tayo ng biyaya ng Diyos. Binayaran niya ang kasalanang hindi natin kayang bayaran. At nang tayo ay mailigtas, hinango tayo sa lusak ng kasalanan, nilinis tayo ng kanyang banal na dugo, ginamitan tayo ng kanyang katwiran, iniupo tayo sa tabi ni Kristo, sa upuan ng pagpapala at pabor, sa upuan ng pamamahala, upang sa pamagitan ni Kristo, maghari tayo sa buhay na ito. Shout amen. Maghari tayong daigang kasalanan, maghari tayong daigang kahirapan, karamdaman, at maging ang kamatayan dahil tinalo na ito ni Kristo lahat sa krus. At nang siya'y magtagumpay, iniabot niya sa atin ang kanyang tagumpay, isinama tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Ang bango ng kanyang tagumpay ay napasa atin, kaya ang bango natin ay ang bango ni Kristo. Lumipas ng nakaraan, bago ka na kay Kristo. Shout amen. Look at the verse again. Because of His great love for us, God made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Lahat ito grasya ng Panginoon. Heaven will be your final home because of the grace of God. You will walk on streets of gold and enjoy heaven forever, not by works. It is only by grace. By grace alone. Nothing but grace. Grace plus nothing. Grace, grace. All the way. And if you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Your restoration was not initiated by your effort, but secured by Christ's completed work. Because of Him, your identity and future are anchored in grace, not in your past
or your present condition. Absolutely, completely by grace alone. That is what we do in this community. We only highlight the finished work of Jesus. We only talk about the grace of God. We only change the sermon, but we cannot change the message. Nung mga nakaraang mga linggo, iba't ibang mga personahe ang pinag-uusapan natin. Pero kung kayo mapunahin, mapapansin nyo, nagpapalit lang tayo ng kwento ng mga personahe sa gitna ng entablado, pero pare-parehas ang kwento nila. Lahat sila kinahabagan ng Diyos. Katulad din natin, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang biyaya po hindi ho mensahe ng bagong tipan. Ang mensahe po ng buong Biblia ay biyaya. Sa lumang tipan, ito po'y inihula. Sa bagong tipan, ito po'y isinulat ang katuparan na ganap sa krus ng Kalbaryo. Kaya walang pinakamahalagang kwento kundi ang kwento ng tinapos na gawa ni Kristo. Dahil kapag inalis mo ito, wala nang kwenta ang buhay. Nagkakaroon lang ng kwenta ang buhay dahil sa tamang kwento, ang kwento ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Jehoiakim's release proves that grace never loses sight of you. His prison season did not cancel his royal identity, and your present season does not cancel your position in Christ. Ano man ang pinagdadaanan po ninyo, at hindi na ako magpapataas ng kamay. Maaring iba't ibang pinagdadaanan po natin dahil may kanya-kanya tayo ng kwento ng buhay. Pero ano man ang pinagdadaanan po natin, maaring hindi masyadong maganda o maaari pong talagang hindi maganda, huwag masiraan ng loob, hindi ka nalilimutan ng biyaya ng Diyos. Hindi ka makakalimutan ng Diyos. Nakaukit ka sa kanyang mga palad, at kung gayon, walang dapat ipangamba. Ang pinag-uusapan na lang natin ay ang tamang panahon, at ang Diyos ang nagtatakda kung kailan ang tamang panahon. Para kay Jehoiakim, 37 years ang kanyang paghihintay. Hindi ko alam sa kwento ng buhay ninyo. Maring mas mahaba pa o maring mas maiksi, pero tandaan po natin, ang Diyos ang may hawak ng orasan ng ating buhay. Matutunan nating maghintay, sapagkat ang naghihintay ay nagpapanibagong lakas. Sila'y nagkakaroon ng pakpak tulad ng agila. Sila'y lilipad at hindi mapapagod. Sila'y tatakbo, hindi mahahapo, sapagkat palaging sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat tagpo ng ating buhay. Say amen. Grace remembers you because your future was secured. Where? At the cross. What grace has ordained, time cannot erase. Even in delay, grace is faithful. And at the appointed time, grace will bring you into your next season, because we believe your next season is coming. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Number one, grace never forgets you. Number two, grace frees you from bondage. 2 Kings chapter 25 verse 27. In the 37th year of the exile of Jehoiakim, king of Judah, in the year of Ebed-Merodach became king of Babylon, he released Jehoiakim, king of Judah, from prison. This is interesting. Ang humuli sa kanya ay king of Babylon, ang pangalan Nabucodonosor. Nung magpalit na ng administrasyon, nagpalit na ng hari, at ang pumalit po ay si Ebed-Merodach. Ebed-Merodach, pakinggan nyo. Hindi po ibig sabihin ng evil ay evil. Hindi po.
Kasi po yung evil dito is just phonetic. Ang talaga po niyan ay evil merodak. Translation na lang po sa English yung evil. Pero sa sulat po nila is, ang sulat ay nakalagay, evil merodak. At sa original na salita po nila, ang talagang pangalan po niyan ay Amel Marduk. Again, yun po kasi ang salin sa Ingles. Pero sa original na Hebreo ay Amel Marduk. Amel meaning servant. Marduk, pangalan ng kanilang Diyos-Diyusan. Sa madaling salita, siya po'y alipin ng kanilang mga Diyos-Diyusan. Isa sa mga Diyos-Diyusan ay si Marduk. Nangumupo na po itong si Evil Merodak, kanya pong pinalaya itong si Jehoiakim. For whatever reason. Basta nag-decide lang po siya na palayain itong si King Jehoiakim ng Judah. Sometimes, may mga nangyayari sa buhay natin, we just cannot understand why. Why would this happen? Bakit ang taong yan naging mabait sa akin? Bakit ako pinakitaan ng kabaitan ng tao na yan? Anong nakain niya? Saan ba siya nagising kaninang umaga? Parting kanan, parting kaliwa ng higaan. Parang yun ang bait-bait niya. Nung mga nakarang araw, demonyong-demonyo. Ngayon ang bait-bait niya. Hindi nga ako binabati niya sa opisina, pero bigla na lang itong umaga na to, good morning. Wah, nakapag-almusal ata ito. Magandang gising magandang nakain niya at parang ang bait-bait niya. Mga kapatid, lagi nyo lang tatandaan, ang puso ng hari ay hawak ng Panginoon. Kung ang puso ng hari ay hawak ng Panginoon, sinong tao ang hindi hawak ng Panginoon? Kahit yung taong pinakamasama sa iyo, kayang gawin ng Diyos na mabait at mabuti sa iyo. Bakit? Because God can change the heart. Yung ayaw sa iyo, pwede magkagusto sa iyo. Kaya magdasal ka lang. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Pray lang. Maniwala, sapagkat walang imposible sa naniniwala. You keep on believing, and declaring, because it only happens to those who believe. Kung naniniwala ka, mangyayari. Kasi nakakapagtaka. Itong hari na ito ay, for whatever reason, hindi binanggit ng Bible, parang isang araw lang, naging napakabait niya kay Jehoiakim at siya ay nirelease. Listen, Jehoiakim did not release himself. The new king of Babylon, Evil Merodak, released him. After 37 years of imprisonment, his freedom came not through effort, merit, or self-improvement, but through royal initiative. Wala lang. Bigla lang nag-decide yung hari ng Babylon na siya ay i-release sa prison. Just like that. Mga kapatid, ang tawag dyan, grace. Ang tawag dyan, favor. Pag hindi mo pinagpaguran, pag ikaw ay namamangha at alam mong hindi mo gawa yan ng biyaya ng Diyos sa buhay mo. Gumagawa ang biyaya ng Diyos. Hindi mo kinakailangan naging napakabait para gumawa ang biyaya ng Diyos sa iyo. Dahil kung napakabait mo at gumawa ang biyaya sa iyo ng Diyos, lumalabas na ang kabaitan ng Diyos sa iyo ay premyo ng iyong kabaitan. Dahil nagpakabait ka, nagpakatino ka, nagbago ka ng pamumuhay, all of a sudden, naging mabait ang Diyos sa iyo. Makakapatid, tandaan palagi, laging mabait ang Diyos. Kahit nung masama pa tayo, inibig na tayo ng Diyos. Nung makasalanan pa tayo, minahal na tayo ng Diyos. Hindi naman tayo minahal ng Diyos dahil nagbagong buhay ka na. Hindi naman si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo dahil nangako ka na magbabago ka na. Nakalublob pa tayo sa pusali ng kasalanan. Si Jesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo para sa atin at minahal na tayo ng Diyos. Can you say amen? Amen. The king of Babylon spoke kindly to him.
lifted him out of confinement, and gave him a seat of honor. This moment was entirely an act of grace. Kahit basahin niyo ang buong kwento, I did read the whole story. Wala akong nakitang parte sa kwento na maaring maging dahilan upang ang bagong hari ng Babylonia ay magpakita ng ganito sa hari na hinuli at ipinakulong ng haring kanyang sinundan. Mga kapatid, this is really nothing but grace. Look at the verse, 2 Kings 25:28. He spoke kindly to him, referring to the king of Babylon, speaking kindly to Jehoiakim. He spoke kindly to him and gave him a seat of honor, higher than those of other kings who were with him in Babylon. Anong ginawa nitong si Evil Merodach? For whatever reason, magaang ang kanyang pagsasalita kay King Jeho. Sabi niya, ano tong pinakita na ito? Ano tong kagandahang loob na ipinakita na ito? At hindi natin maiintindihan, humanly speaking. Pero ang kagandahang ipinakita ng Babylonia kay Jehoiakim ay isang uri ng kabaitan na hindi niya pinagpaguran, pinagtrabahuhan, kundi biyayang naipagkaloob sa kanya. Jehoiakim contributed nothing to his release. It was granted by royal initiative. Sole decision ng hari. Nag-decide yung hari, gusto ko magpakita ng kabaitan dito sa hari na ito, kay Jehoiakim. In the same way, the cross of Christ secured our freedom not by human striving, but by divine grace. Walang dahilan na tayo po ay mahalin ng Diyos base sa ating gawa. Kasi ang ating gawa ay hindi ho papasa sa pamantayan ng Diyos para tayo'y mahalin. Kaya mababasa nyo sa Bible, minahal niya tayo nung tayo'y mga makasalanan pa. Sa abang kalagayan, bagsak na kalagayan, hindi kaibig-ibig, hindi dapat pakitaan ng kabaitan, pinakitaan tayo ng kabaitan ng Diyos. And I want you to see what happened to this King Jehoiakim, na siya po'y pinakitaan ng kabaitan, sa kabaitang hindi po marapat para sa kanya, sapagkat siya po'y bilanggo, siya po'y exile, at hindi ho dapat pakitaan ng kabaitan, sapagkat ang nagpakita sa kanya ng kalupitan, pananakop, pagsira ng kanilang syudad, at pagkuha sa kanya ay mismo ang kaharian ng Babylonia. This is strange. Spiritually speaking, spiritually, humanity was imprisoned under the dominion of sin, unable to free itself. No amount of human effort or religion could break the captivity. But what we could not accomplish, Christ accomplished fully. Maraming mga tao, they're trying to fix the problem, but they cannot, for the simple reason they do not know the problem. You cannot fix the problem if you do not know the problem. In the same manner that you cannot face the problem if the problem is your face. You understand? Maraming mga tao pilit na inaayos ang problema. Ang problema ay kasalanan. Pilit na inaayos ng tao. Ang sabi ng iba, siguro kapag itinaas natin ang edukasyon, ang tao titigil na sa pagkakasala. So pinag-igi ang edukasyon. Never in the history of man na ang tao ay nagkaroon ng mataas na edukasyon. And please don't get me wrong, I'm not against education, but education cannot fix the problem. Kapag ang tao po ay nakapag-aral at hindi po siya nabago ng biyaya ng Diyos, makasalanan pa rin siya. Ang tawag sa kanya,
uneducated sinner. Still a sinner. Kapag hindi nag-aral, uneducated sinner. Kapag nakapag-aral, educated sinner. Pag hindi nakapag-aral, snatcher. Pag nakapag-aral, congressman. Na, huwag kayong mag-alala, hindi ko naman po nilalahat at hindi ko tinutuko yung congressman ninyo. I am just talking on top of your head, it could be anyone. Sinasabi ko lang po, hindi sagot ang edukasyon. Sabi ng iba, siguro ipasok natin ang religion. Pag ang tao maging religious, hindi na siya maging sinner. Only to find out, kahit religious, remaining to be still a sinner. Ang tawag sa kanya, religious sinner. Ang nagkaiba lang, bago siya magkasala, nagdadasal muna siya na huwag siyang mahuli ng asawa niya. O nagdadasal muna siya bago siya gumawa ng kasalanan. Hindi tulad dati, hindi siya religious, gumagawa lang ng kasalanan. Ngayon, nagdadasal muna bago gumawa ng kasalanan, pero religious, pero sinner pa rin. What is my point? Hindi kaya ng edukasyon, hindi kaya ng relihiyon lutasin ang problema. Hindi alam ng tao kung ano talaga ang problema, kaya hindi malutas ng tao. Alam ng Diyos ang problema, isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na bayubay sa krus ng Kalbaryo, at sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, ang problema ng kasalanan na nagpahiwalay sa Diyos at sa tao, nagpanauli. At ngayon, tayo po'y naligtas, tayo pinatawad, tayo pinagpala, tayo pinaburan, at ngayon tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos. Nagkaroon ng restoration, not based on our performance. The same story na pinag-uusapan natin tungkol kay Jehoiakim. The scripture declares, He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Colossians chapter 1 verse 13. Notice the language. He rescued us. Our freedom was not self-achieved. Our freedom was grace provided. Hindi natin inligtas ang ating sarili. Hindi po natin isinalba ang ating sarili. Tayo po ay isinalba ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Are you familiar with that? Romans chapter 8 verse 1. Grace frees us not only from bondage, but also from every condemnation and shame of the past. Kaya wag mong payagan na hiyain ka ng kasalanan sa pamagitan ng pagpapaalala sa iyo ng iyong nakaraan. Ang iyong nakaraan ay nilimot na ng Panginoon. Sabi sa Bible, I will remember your sins no more. You become a new person before God. Hindi ka na katulad ng dati. Wala kang bakas ng kahapon. Wala kang mansa ng iyong nakaraan. You become a brand new person before God. Kaya sa harap ng Diyos, hindi ka kinukundina. At wag mong payagang i-condemn ka ni Satanas o nung sino mang mga tao. Ikodrado mong yung balikat, tumayo ka ng matuwid. Totoo, lahat tayo may masamang nakaraan, pero nilimot na ito ng Panginoon. Pinatawad na ito ng Panginoon. At tayo naging bago sa kanyang banal na harapan. Can you say amen? Jehoiakim transition from prisoner to honored guest mirrors our spiritual transition in Christ. Itong si Jehoiakim, mula sa pagiging prisoner, nagkaroon siya ng transition at siya po'y naging honored guest in the kingdom of Babylon, ay hindi po tsamba. Sinasalamin ito ang pagbabago ng ating pwesto spiritually, na tayo bilang mga makasalanan, tayo po'y pinatawad, kinupkop, nilinis, inayos ang buhay, iniupo sa tabi ni Kristo. Upuan ng pabor, pamamahala. Upuan kung saan tayo po'y nakaupo kasama si Kristo. Can you say amen? We were once held captive by sin.
But grace released us and gave us a new beginning, a new position, a new identity. The scripture declares, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Are you in Christ Jesus? You are seated with Him in the heavenly realms. Ano po yung heavenly realms? Yan po ay pwesto ng pabor, pamamahala. Hindi lang po pabor, may kasamang pamamahala upang mag-exercise ka ng authority laban sa gawa ng kaaway. Pagbawalan ng karamdaman, pagbawalan ng kahirapan, pagbawalan ng kasalanan at ikaw ay maghari sa buhay ng mayroong kapamalaan sapagkat wala ng kapangyarihan ang kasalanan sa buhay mo. For sin shall not have dominion over you. Kung wala na pong kapangyarihan ang kasalanan, ganun din ang kahirapan, ganun din ang karamdaman. You have to make that decision because God already made the decision. He sent His Son, He redeemed us, He saved us, He made us sit together with Christ. Now, you exercise your authority as a child of God. Hindi katalunan. Ikaw higit pa sa mananagumpay dahil ikaw ay na kay Kristo. You are not a loser. You are more than conquerors through Jesus Christ our Lord. If you believe that, shout amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Grace does not merely release you from bondage. It restores you to honor and position you in Christ. Ikaw ay hindi lang niligtas at pinatawad. Ikaw po ay nilagay sa upuan ng karangalan at upuan ng pamamahala, pabor sa tabi ni Kristo. The Bible says we are seated with Christ. So beautiful, beautiful indeed. Jehoiakim did not remain in prison because grace intervened. In the same way, you are not spiritually imprisoned because Christ has already released you. Ikaw po'y pinalaya na, kumilos ka at mamuhay bilang malaya. Hindi ka na alipin ng kasalanan, hindi ka na alipin ng kahapon, hindi ka na alipin ng kahirapan, karamdaman, maging ng kamatayan. Pinalaya ka na ng Panginoon, mamuhay kang malaya at i-enjoy mo ang kalayaang ibinigay sa iyo ng Panginoon. Grace has spoken your freedom. Grace has broken your chains. Grace has given you a new identity, a new position in Christ. Bagong-bago na. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay binigyan ng bagong pagkatao. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Nakaupong katabi si Kristo. Namamahala at naghahari sa buhay dahil kay Kristo. Can you say amen? Number 2, grace frees you from bondage. Ang 37 years na pagkakulong ng hari ng Huda ay nagtapos in one moment time because of the grace of God. Ang buong sangsinukob, since time immemorial na kulong ng kasalanan, in one moment time, when Jesus died on the cross, the whole world is set free by the finished work of Jesus. Can you say amen? Number 3, I'm starting to close. Grace restores you to honor. Grace restores you to honor. 2 Kings chapter 25, verse 28 following verses. Verse 28. He, referring to the king of Babylon, Evil Merodach, he spoke kindly to him, referring to the king of Judah, and gave him a seat of honor higher than those of the other kings who were with him in Babylon. Verse 29, Jehoiakim put aside his prison clothes, and for the rest of his life
ate regularly at the king's table. What else? Day by day, the king gave Jehoiakim a regular allowance as long as he lived. Grabing pagpapala ang nakuha ni Jehoiakim. Mula sa bilanggo, nagpalit ng damit. So inalis na yung orange na damit na may nakasulat na P, prisoner. Pag hindi ka pa convicted, ang nakasulat ay, parang hindi nyo ito napapanood sa TV. Ano nakasulat? P, D, L. Oh. Anong ibig sabihin nun? Person deprived of liberty. Pansamantala lang habang dinidinig ang kaso mo. Pero pag natapos na, convicted ka, hindi na po PDL ang nakalagay. P, prisoner. Siya po for 37 years, yun ang kanyang damit. Prisoner. Pero, in one moment time, nagpalit na siya ng damit. Ang kanyang pagkain ay pagkain ng mga prisoner. Ginisang munggo. Yun lang naman ang narinig ko. Pero hindi ko alam kung anong kasama nung ginisang munggo. Baka may kasama yung fried chicken. Dala nung mga dalaw. What I'm trying to say is this, ang tao po na deprived ng liberty for 37 years, all of a sudden, nagbago ang kanyang buhay. Siya po ay pinapalitan ng damit, pinaupo sa upuan at sa mesa ng hari, kumakain ng pagkain ng hari. Ang pagkain ng hari ay steak a la pobre. Kapag mahirap, pobre. Pag mayaman, a la pobre. Yun ang madalas kinakain ng hari. Mantakin mong pagbabago. Umupo siya sa upuan ng hari, kumakain ng pagkain ng hari. Umiinom ng inumin ng hari. Nag-i-enjoy na siya. Furthermore, araw-araw, meron pa siyang allowance. Shopping allowance. Sinabi sa kanya ng hari, shop, shop, until you drop. Ibinigay sa kanya ang credit card. Kaskas ng kaskas. Hindi mabangkrap yan. Credit card yan ng hari. Enjoy. May allowance ka araw-araw. Mamasyal ka. Mag-cruise ka. Mag-Europe ka. Mag-US ka. Mag-Canada ka. Libutin mo ang buong mundo. You are blessed and highly favored. Wow! Mga kapatid, anong nangyari dito kay Jehoiakim? Mula sa isang bilanggo, sa isang saglit, ay pinagpala at pinaburan. I am trying to paint a picture in the canvas of your mind na sana makita po ninyo ang kagandahang nangyari sa kanya at maaring hindi ko mailarawan ng gusto sa kakapusan ng salita, pero sana damahin ninyo ganyan-ganyan ang kwento po natin. Bagsak tayo dahil sa kasalanan, pero nang dumating ang biyaya ng Diyos, iniahon tayo ng biyaya ng Diyos. Tayo'y pinagpala at pinaburan. Hinubad sa atin ang damit ng kasalanan at tayo dinamitan ng damit ng katuwiran. Pinaupo tayo sa upuan ng pagpapala at pabor para ma-enjoy ang hapag ng kanyang biyaya. At araw-araw, hindi nagkukulang ang probisyon ng allowance ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Jehoiakim did not merely get released from prison. He was restored to honor.
Alam po nyo yung mapalaya ka lang, maganda na, hindi ho ba? Hindi lang siya pinalaya, ni-restore po siya sa kanyang honor. Iniupo siya kung saan dapat umupo ang hari. Iniupo siya sa upuan, sa hapag ng hari. Kumakain ng pagkain ng hari, ini-enjoy ang pagpapala ng hari. At araw-araw, mayroong provision. The scripture says, he puts aside his prison clothes and ate regularly at the king's table. That is more than freedom. That is dignity. Ibinalik ang karangalan ng isang tunay na hari ng Huda. Jehoiakim, King of Judah, ang hindi po nagawa ng kanyang pagsusumikap, ibinigay po sa kanya ng libre. Ganon din sa atin, ang hindi natin kayang gawin para sa ating sarili, ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Salamat sa biyaya ng Diyos. Shout amen. He moved from confinement to communion. From being treated like a criminal to being treated like royalty. Grace did not only open the prison door, grace changed his status. From being a prisoner into an honored guest in the kingdom of Babylon. From prisoner to honored guest. Truly amazing. Only grace can do this. Hindi to kayang gawin ng tsamba, ng swerte. Biyaya lang ng Diyos ang kayang gumawa nito, sapagkat ang biyaya ay kahanga-hanga. Tandaan, pag namamangha ka at hindi mo gawa ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. This is the nature of grace. It does not merely set you free, it restores your honor and gives you a new standing, new beginning, new position, new standing, and new beginning. Notice the details in Jehoiakim's restoration. Tignan nyo ang detalye. He changed clothes. He received honor. And he had ongoing provision the rest of his life. Habang siya'y nabubuhay, meron siyang sustento. At kung habang buhay siyang may sustento, walang patid, walang putol ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. That is exactly what grace does to us. It changes what you wear, your identity, where you sit, your position, and how you live, provision. Three important words: identity, position, and provision. Yan ang ginawa ng grasya ng Diyos sa atin. Ganon din ang nangyari sa hari ng Huda na si Jehoiakim. Your next season is not the extension of your captivity. It is the expression of your restoration in Christ. Are you in Christ? You have a restored season. You are raised, seated, accepted, and provided for. Not because you deserved it, but because grace finished the work through Christ Jesus our Lord. Jehoiakim did not deserve what he got from the king of Babylon. In the same manner that we do not deserve what we have today bestowed upon us through Jesus Christ, our Lord. Can you say amen? Amen. Let's see them again. Three things when grace restores you to honor. Let's read them out loud, malakas, sabay-sabay. Umupo ng maayos, isuot ang sinturong pangkaligtasan, babasahin natin ng malakas at sabay-sabay. Ready? Three things when grace restores you to honor. Number one, grace never forgets
Number 2. Number 3. Yan pong tatlo na yan ay totoo sa buhay ng hari ng Huda, Jehoiakim, at totoo rin yan sa buhay natin na tanging biyaya lang Diyos ang makakagawa nito. At ngayong alam na natin ito, paano natin ito maipapamuhay. Let me give you the life application. Number 1, trust grace. Delay is not denial. King Jehoiakim spent 37 years in prison. What appeared to be a permanent delay was actually grace preserving him for a new season. His royal identity was never erased. It was simply waiting for grace to reveal it. Hindi ho nawala ang kanyang identity. After 37 years, it was revealed by grace. In the same way, what feels delayed in your life is not denied. Because Christ finished work, grace is still at work behind the scenes. At the appointed time, grace will bring release, restoration, and honor. Bawal mainip. Trust grace. Your delay is not your denial. Can you say amen? Amen. Number 2, live free. Grace has released you. King Jehoiakim's freedom came not through effort. You know the story. I told you the story. But through royal grace. The prison that once defined him no longer held him because grace had declared his release. 37 years. In just one moment time, everything was changed. Not by human effort, but by God's favor. In the same way, because of Christ's finished work, you are no longer defined by what once held you captive. Hindi ka na maaring tawagin sa bansag ng dati mong pagkatao. Ikaw na ay binago ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Ang lahat ng bansag sa iyo, bago mo natanggap ang biyaya ng Diyos, ay nilimot na. At ikaw ay may bagong identity. You are now in Christ. Can you say amen? Amen. Grace has already spoken your freedom. You are not a prisoner striving for release. You are a child of God living for freedom, or living from freedom, should I say. Mga kapatid, I want to say this again. You are not a prisoner striving for release. You are a child of God living from release. Mula sa pagkakalaya, namumuhay kang malaya. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. Malayang malaya. Shout amen. Number 3, I'll close with this. Enjoy your restored identity in Christ. Are you in Christ? Amen. Restored identity yan. I-enjoy mo. Araw-araw ng iyong buhay, enjoy mo ang everyday allowance ng kanyang grasya. Araw-araw may biyaya ang Diyos. Can you say amen? When King Jehoiakim was released from prison, grace did not merely free him. It restored his dignity and reminded him of who he truly was. His identity was no longer prisoner, but restored royalty. No longer a prisoner of sin, seated with Christ in the heavenly places. Restored royalty.
In the same way, because of Christ's finished work, your past captivity does not define you. Kapag tinatawag ka sa dati mong pangalan, huwag kang lilingon. Hindi ikaw yun. Dahil may bago ka ng pangalan, may bago ka ng pagkakakilanlan, binago ka na ng Panginoon. Hindi na ikaw yung babaero, lasinggero, sugaro, butangero, basagulero. Ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay bago sa harap ng Panginoon. Mamuhay tayong bago. Can you say amen? Grace has clothed you with a new identity, accepted and honored. You are not who you once were. You are who grace has restored you to be. You are His child. You are His favored child. You are a child of God. A new person in Christ. Can you say amen? Let's see them again. 3 life application. Ngayong alam na natin ang kayang gawin ng biyaya ng Diyos kapag ni-restore na sa iyo ang buhay na pinagpala, pinaburan, pinarangalan, iniupo sa tabi ni Kristo at ma-enjoy mo ang lahat ng biyayang kaloob ng tinapos na gawa ni Kristo. 3 life application, malakas, sabay-sabay, basahin po natin mga kabiyaya. Number 1. Number 2. Number 3. And the big idea is, and I have a news for you. Your new season and your next season is grace restores you to honor. Dahil po sa tinapos na gawa ni Kristo, tayo po ay iniupo na sa upuan ng pagpapala, pabor, pamamahala at karangalan. Dahil tayo ay nakay Kristo. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved and be restored, because there is no other way. This is the only way. Receive Jesus and be restored in a position of honor, blessed and highly favored child of God. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas at maligtas ka, inaanyayahan kong itaas mo ang iyong 2 kamay at sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap. At hihilingin ko sa lahat ng mga kabiyayang narito, alang-alang sa ating mga bisitang nanonood sa broadcast, samahan po natin sila. You may have done this once in your life, I know, but I'm asking your good heart. Samahan natin ang ating mga bisita. Taas ang 2 kamay, ipikit ang mata, at sumunod tayo sa panalangin ito. Samahan natin ang ating mga visitors doon po sa nanonood sa broadcast at maging ang mga narito sa bulwagan na ito. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sinuman
sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Sa loob man ng bulwagan na ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast, pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa ating banal na komunyon. At sa mga nanonood sa broadcast, kunin po ninyo ang inyong communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Alright, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo, nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Minsan pa, sabay-sabay, ano po ang ating big idea? Mas malakas pa. Do you believe that? We believe in Christ, our next season is coming. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito! Charito!